Magandang araw mga ka-informants! Bilang bahagi ng Buwan ng Wikang Pambansa 2024, narito ang The Informants Uconnect segment na online forum hinggil sa literasiyang pang-media. Bahagi ng forum na ito ang mga mahalagang paksang may kinalaman sa paglaban sa fake news. Una, tatalakayin ni Informant Tricia May Graneta Bangayan ang paksa tungkol sa pagkalat ng fake news. Ikalawa, tatalakayin ng inyong lingkod, Informant Joshua Yusares Binalay, ang paksa tungkol sa iba't ibang uri ng fake news. Ikatlo, tatalakayin ni Informant Angel Joy Dizon de Guzman ang paksa tungkol sa fact-checking. Ikaapat, tatalakayin ni Informant Charnel Romero Mamuri ang paksa tungkol sa fact-checker. Ikalima at panghuli, tatalakayin ni Informant Maria Caril Bayawang Manandig ang paksa tungkol sa cyberbullying and online etiquette. Pagbati sa lahat ng manonood, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Informant Tricia May Bangayan ang maghahatid sa inyo ngayong araw ng mga bagong kaalaman. Mahilig ka ba sa chismis? O ikaw ang nagkakalat ng chismis? Uy, isip-isip muna bago mag-share sa iba. Sigurado ka ba sa mga nalalaman mo? Totoo ba yan? O gawa-gawa lang? O ako may chismis, pero totoo ito at hindi gawa-gawa. Alam niyo ba na may kumakalat daw na virus? Hindi ito ang alam natin COVID-19, pero mabilis itong kumalat at nakakahawa. Nakamamatay ba ito? Hindi natin alam. Mabilis kumalat at nakahahawa, delikado at may masamang epekto sa mga tao. Alam mo ba ang virus na tinutukoy ko? Ito ang tinatawag na fake news. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ang fake news virus na ito. Ang fake news ay uri ng mga balita na walang katotohanan, na binubuo ng mga maling impormasyon na ginagamit sa panlilin lang. At ito ang mga halimbawa nito. Ayon sa nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2023, napatunayan daw natin na kaingat pa ba ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal pagkalipas na isang taong panunungkulan nito. Totoo nga ba ang nangyari ito? Dahil ang totoo ay nananatiling mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin isang taon matapos magsimulang manungkulan si Pangulong Marcos. Hanggang ngayong taong 2024 ay danas pa rin natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O diba? Malalaman mo talagang fake news lamang ito dahil walang nagpapatunay na nangyari nga ang balitang kumakalat. Ngayong buwan ng wika, ang isa pang halimbawa ay ang Yogad at Ilocano raw ay isang dialekto. Dahil ang totoo ay ito ay mga lengguwahe na o tawag sa kanila ay Austronesian language. Bakit nga ba patuloy na kumakalat ang fake news? Sa panahon ngayon na mas maunlad na ang teknolohiya at madali na lang ang maka-access nito, ay mas napapadali rin ang pagkalat ng fake news gamit ang social media. Halos lahat ng tao sa mundo, mapabata o matanda man ito, ay mayroong mga social media accounts. Sa social media, lahat ay pwede nang makita. Kahit mga balita ay updated na rito. Ngunit ang lahat na nakikita o nababasa natin dito ay hindi totoo. Marami ang mga tinatawag na online trolls. Ito ang mga gumagawa at nagkakalat ng mga mali at gawa-gawang impormasyon na kadalas ay pinaniniwalaan naman ng mga tao. Biktima rito ang mga bata, matatanda at mga kaunti lamang ang kaalaman tungkol sa mga fake news. Bakit nga ba mas kapani-paniwala ang mga fake news? Ayon sa research ng Thomson Rivers University Library, ito ang mga ilang rason kung bakit napakadali nating naniniwala sa mga fake news. Una, impluwensya ng pamilya at mga kaibigan. Kung nalaman mo ang balita galing sa mga kakilala mo, ay madali nga naman talaga itong paniwalaan.
Dahil kilala mo ang taong nagsabi nito, ay hindi ka na magdadalawang isip pa na siguraduhin kung totoo nga ba ito dahil nga may tiwala ka sa taong ito. Pangalawa, ang paglikha ng nilalaman na walang pasanin ng mga layer ng pag-edit at pagsisiyasat ng katotohanan na sinusunod ng mga organisasyon ng balita. Madali lang ang paggawa ng fake news dahil gawa-gawa nga lang ito kahit walang matibay na ebidensya at maayos na proseso ay malayang nakagagawa ang mga tao ng mga balitang tulad nito. Pangatlo, ang paglaganap ng mga bot sa internet. Konektado ito sa pangalawang rason dahil ang mga bot na tinatawag na ito ang mga gumagawa ng mga fake news. Tulad nga ng sabi ko, ito ang mga tinatawag na online trolls. Gumagawa sila ng mga account na hindi ginagamit ang tunay nilang pagkakakilanlan at ginagamit nila ito para makapagkalat ng mga balitang hindi totoo at minsan pa ay para makapanira sila ng mga tao. Ano naman kaya ang epekto ng mga fake news? Ayon sa mga ilang pag-aaral, ito ang mga ilang epekto ng fake news sa mga tao. Una, kawalan ng tiwala sa media at science. Sa patuloy na pagdami ng mga fake news, ay hindi na alam ng mga tao kung ano ang paniniwalaan nila. Nagiging sanhi rin ito ng pagkawala ng tiwala ng mga tao sa mga journalist natin, na dapat ay dito sila naniniwala at nagdudulot pa ito ng gulo sa kanila. Isa na rin ang pagkawala ng tiwala ng mga tao sa science, na siya namang tunay na nagbibigay sa atin ng totoo at kumpletong impormasyon ay napapalitan ng mga fake news. Pangalawa, ang ilan sa mga ginagamit natin sa pag-aaral ng mga impormasyon ay maaaring mali at magdulot sa mga gawain natin ng komplikasyon. Tulad na lamang sa mga tulad kong estudyante, maaaring magkamali tayo sa mga kinukuha nating datos at ibang impormasyon na nahahanap natin sa online na siyang inilalagay naman natin sa ating mga proyektong ginagawa sa paaralan. Pangatlo, kawalan ng seguridad ng individual. Maraming mga napapahamak sa fake news. Ang mga bata, mga tanda, at mga iilan lamang ang kaalaman tungkol sa fake news ay nagiging biktima. Madali silang nalililang ng mga ito, kaya minsan ay napapahamak sila rito. Walang pakialam ang mga grupo ng taong gumagawa at nagkakalat ng fake news. Ang mahalaga ay mapaniwala nila ang mga tao sa panlililang nila. Napakadelikado ng virus na ito. Hindi natin alam na baka pati tayo ay nahawa na rin nito. Kaya naman, dapat tayong mag-ingat at maging matalino sa paggamit ng social media. Huwag basta-bastang maniniwala sa mga nakikita o nababasa. Nalaman mo man ito sa kakilala o hindi. Kung ikaw naman ay mas may alam tungkol sa mga fake news, ay tulungan natin ng iba upang hindi sila mabiktima nito. Para naman sa mga gumagawa ng fake news, hindi mabuting gawain yan. At mas mabuti pang tigilan na dahil wala naman itong maitutulong sa bawat isa sa atin. Kung may mga nakita kayo mga platforms na nagkakalat ng fake news, ay agad itong i-report upang hindi na makapangbiktima pa ng iba. Tandaan, think before you click. Maging maingat sa pag-post sa social media at sa paggamit nito. Gamitin sana natin ang ating mga boses sa tama at totoo lamang. Muli, ako si Informant Tricia May Bangayan at ito ang YouConnect.